Ito, maganda to, Brother Toto. Question and answer na. Ito yung tanong sa kanya ng isang Seventh-day Adventist sa ating kaibigang pastor na si Pastor Palad. Hello. Pastor Palad, may katanungan lang bro. Yung sa sinabi niyo. Sabi niyo po kanina, kaya po naging linggo ang inyong pong araw ng pangingilin ay dahil nag-ipon ko yung mga alagad ng araw ng mundo sa pagtitiban. Ang tanong ko po, meron po bang kinuto si Kristo na linggo na yung araw, hindi na yung Sabado? Kung ang tanong ko po ulit, Pastor, kung meron po bang kinutos si Kristo mismo sa mula sa kanyang bibig, sa kanyang mga alagad, na mga apostol, wala na itong Sabado, linggo na. Second term habang hinahatid busog na bila. Yeah, meron mo yung chilido. Next question po. Next question, hanap po ng talata. Kung napansin mga kaibigan, ang tanong ng Adventist na nagtanong, Brother Toto, ang tanong niya, meron ka ba kayo nabasa, Pastor Palad, na talata na sinabi ni Kristo, wag na kayo magsabado linggo na pagsamba nyo. Well, para sa atin na former Adventist, alam natin ang sagot dyan. Pero nakakalungkot nga lang, syempre, itong ating born again pastor na kapatid. Mga apostol, wala na itong Sabado, linggo na. Second term habang hinahatid busog. Hinahanap niya yung talata, pero alam ko wala siyang mahanap na talata dyan. Kasi nga, pinaniwalaan niya yung tanong na may inutos si Christ. So yun ang tanong may inutos ba si Kristo na wag ng Sabado ang pagsamba, kundi linggo na? Kaya ang sabi niya, natin natin kung yung talata, pas muna. Di parang lumalabas, hindi masagot ng born again. Yan ang nasa isip ng mga Adventist na nanonood. Kita mo, mga born again, pastor, hindi nasagot. Walang masagot. Kahit ako, nung time na yan, natatandaan ko, 2017, parang galak na galak ang puso, kaya exposed na ang mga born again. Walang basehan ang inyong pagsamba ng araw ng Sunday. Ano sabi mo dyan, Brother Toto? Kung ako po yung pastor, ang sagot ko, wala. Pero, yes. Sasagutin ko siya na mayroong turo si Apostol Pablo na hindi na prescribed or hindi na Romans siya... 14:5. One person judges one day as important than another. Parang mga Seventh-day Adventist, mas importante ang Sabado kaysa sa ibang araw. Someone else judges every day to be the same. Sa iba naman, pare-pareho. Ang tinutukoy niya dito ay yung mga member ng Church sa Rome. Para magkaroon kayo ng background mga kapatid, ang Church ng Rome, mixed race po yan. Mixed ang mga Jewish Christian at mga Gentile Christian. At mas marami nga po ang population ng mga members ng Gentile Christian kaysa Jewish Christian. Now, since ang feeling ng mga Jewish Christian, si Christ ay kababae nila, Hudyo rin, kaya parang feeling superior sila. Ini-impose nila sa mga Gentiles, okay din magsabat, si Jesus Christ nagsabat. Ganyan din narinig natin ngayon Pero sabi ng mga Gentile Christian, hindi na po inuutos sa amin yan ng mga apostol na kami magsabat kasi nasa ilalim na tayo ng New Testament. Kaya nga, si Paul, ang sabi niya, ganito para hindi kayo mag-away, magkaisa kayo. Meron kasi nagsasabi, ang araw, ang Sabado, mas mataas. Mga Jewish Christian yan. Yung iba naman, Gentiles, kami sa amin araw-araw is holy. At sabi ni Paul, hindi sinabi ni Paul, okay, dahil ako'y Hudyo din, and I follow the example of Christ, dapat pagsabat kayo, dapat isang araw lang. Hindi ganun ang sinabi ni Paul. Bagkus ang sabi niya, let each one be convinced in his own mind. So, wala nang, hindi na compulsory. Hindi na compulsory, hindi na obligado ang sinumang Kristiyano na itaas ang araw na Sabat. Kaya pag tinanong ka, saan yung tanong kanina na sa video natin, sa tanong ng Adventist, saan mo mababasa na sinabi ni Kristo na
Linggo na ha, wag na Sabado. Dahil unang-una, hindi sasabihin ni Jesus yan, Brother Toto. Dahil ang linaw-linaw na sinabi ni Kristo, hindi na mahalaga, sabi ni Paul, hindi na mahalaga kung anong araw ka magsasamba. Ikaw na magdi-decide. Kasi alam mo kung bakit, mga kapatid, na hindi na mahalaga kay Kristo kung anong araw? Dahil si Kristo ang substance. At ang Sabat ay shadow. Kaya sabi sa T16, therefore don't let anyone judge you in regard to food and drink, or in the matter of festival, or in the new moon, or a Sabbath day. These, referring to all these festival, these are a shadow of what was to come, and the substance or the reality, fulfillment is Jesus. Kaya, isasabihin ko lang doon sa Adventist, sa tingin mo, brother, based dito sa liwanag na scripture, kung si Kristo palang katuparan ng Sabat, i-recommenda pa niya yung Sabado? O magre-recommenda siya ng Sunday? Sasabihin lang ni Jesus, no, wala ng Sabado, walang Sunday, because I am the substance. Ako na ang reality ng shadow ng holiday, yung tinatawag na sacred day, na kinikilala ng mga Jews sa Old Covenant. Kaya sa mga Christian, sa amin po ngayon, mga kaibigan, wala na ho kaming sinasabi na, ang Sunday ay holy day. Banal na araw ang Sunday. Hindi natin sinasabi yan, Brother Toto. Hindi rin natin tinuturo na ang Sunday na worship natin ngayon ay katuparan ng Ten Commandments. No. Ang Ten Commandments, Fourth Commandment, lalo na yung Sabbath, shadow yan, at ang katuparan si Jesus Christ. Kaya ang fulfillment sa atin ng Sabbath, na 7th day ng Fourth Commandment, ay Christ. Kaya, mga kaibigan, kung talaga ipipilit nyo kung kami ba'y naniniwala sa Ten Commandments, kami hindi na namin sinusunod ang Ten Commandments. Pero kung hahayaan nyo po kami na i-interpret ang Ten Commandments, lalo na ang Fourth Commandments, sa lens ng New Covenant, ang katuparan ng Fourth Commandment is Christ. Kung sasabihin nyo strictly, di may 10 commandments kayo. Okay, sige, may 10 commandments kami. Pero ang 4th commandment ay na-interpret na to the lens of the new covenant. Hindi na kagaya ng dati sa kay Moses, na literal na 7th day. Wala na yan. Kasi kung ipagpipilitan mo pa yan, parang binaliwala mo si Kristo. Siya na nga ang substance . Para kang sasabihin mo, mahal na mahal kita, asawa ko. Pero lagi mong tinitignan yung picture niya. Parang mas mahal mo yung picture niya kaysa sa totoong asawa mo na nasa harap mo na. Kung ba si Kristo, nasa harap na natin. Nasa harap mo na. Siya na yung Sabat, siya na yung kapahingaan. Spiritual Sabat na ang ini-emphasize ng New Covenant. Pero babalik ka pa sa shadow, ay parang nababastos na ang ating Panginoong Kristo.